Ang mansyon sa Alabang ay tila isang malaking museo ng yaman, ngunit para kay Daniel, isa lamang itong malamig na paalala ng kanyang mga pagkukulang. Mainit ang hapon na yon at ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintanang kristal na nagpapakita ng bawat butil ng alikabok sa hangin. Pagod si Daniel mula sa 2 linggong business trip sa Singapore. Sa edad na 45, naitayo na niya ang isang imperyo sa real estate, ngunit ang kapalit nito ay ang unti-unting paglayo ng loob niya sa sariling tahanan. Bitbit ang kanyang mamahaling maleta, pumasok siya sa malawak na sala. Katahimikan ang sumalubong sa kanya, isang katahimikang hindi natural. Ngunit nang papaakyat na siya sa hagdanang gawa, sa dekalidad na nara isang matinis na boses ang bumasag sa kapayapaan ng bahay. Galing ang boses sa silid ni Leah, ang kanyang 12 taong gulang na anak na isinilang na walang kakayahang makakita. Wala kang silbi. Napakasimple ng iniuutos ko sa'yo, hindi mo pa magawa ng maayos. Ang boses na yon ay kay Michelle, ang kanyang pangalawang asawa, sa loob ng 3 taon. Tumigil sa paghakbang si Daniel. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sinundan ito ng tunog ng isang bagay na nabasag, isang malakas na paglagapak ng seramika sa sahig na sinundan ng pigil na paghikbi. Maawa na po kayo, Madam Michelle. Hindi po sinasadya ng bata. Nagulat lamang siya kaya nabitawan ang baso. Isang mahinahon ngunit matatag na boses ang sumagot. Isang boses na hindi pamilyar kay Daniel. Dahan-dahang lumapit si Daniel sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid ni Leah. Sumilip siya sa maliit na puwang at doon ay nakita niya ang isang eksenang nagpakulo sa kanyang dugo. Nakatayo si Michelle sa gitna ng silid, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit habang itinuturo ang daliri sa isang babaeng nakasuot ng asul na uniforme ng kasambahay. Ang babaeng iyon na nakapusod ang buhok at may maamong mukha ay nakaharang sa pagitan ni Michelle at ni Leah. Si Leah naman ay nakaupo sa gilid ng kama, mahigpit na yakap-yakap ang isang lumang oso na gawa sa pelus habang nanginginig ang buong katawan. "Huwag mo akong pangaralan, Joy, katulong ka lang dito," sigaw ni Michelle habang ang kanyang kamay ay tila sasampal na sa kasambahay. Ang batang ito ay kailangang matutong kumilos. 12 taon na siya, pero parang sanggol pa rin kung umasta. Pabigat sa buhay? Madam, ang bata ay nangangailangan ng pasensya at pagmamahal, hindi ng sigaw at pananakit, sagot ni Joy. Hindi siya kumikibo sa pwesto niya, tila isang matibay na pader na nagpoprotekta sa maliit na batang nasa likuran niya. Ang pangalan ko ay Joy, at nang pumasok ako sa bahay na ito, nangako ako sa sarili ko na aalagaan ko ang lahat ng narito, lalo na ang mga walang kalaban-laban. Nanlilisik ang mga mata ni Michelle. Matapang ka talaga. Simula ngayong araw wala ka na sa serbisyo. Mag-impake ka na at lumaya sa mansyong ito bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardiya. Nagsimulang humagulgol si Leah. "Huwag po, Joy. Huwag kang aalis." Agad na lumuhod si Joy sa harap ng bata. Kinuha ang maliliit na kamay ni Leah at hinaplos ito ng buong lambing. "Huwag kang matakot, maliit na anghel. Narito lang ako. Hindi kita iiwan." Hindi na nakapagpigil si Daniel. Itinulak niya ang pinto ng malakas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay nagpalingon sa 2 babae. Anong nangyayari rito? Malamig at mabigat ang boses ni Daniel. Gulat na gulat si Michelle. Agad niyang binawi ang kanyang galit na anyo at pinalitan ito ng isang pilit na ngiti. Mabilis niyang inayos ang kanyang buhok at lumapit kay Daniel. "Daniel, salamat at dumating ka na." Ang bastos na katulong na ito ay nakikialam sa kung paano ko dinidisiplina si Leah. Sinisira niya ang awtoridad ko bilang ina sa bahay na ito. Sumbong ni Michelle na tila ba siya ang biktima. Tumayo si Joy. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit puno ng determinasyon. Tiningnan niya si Daniel ng diretso. "Ginoong Daniel, humihingi po ako ng paumanhin kung naging mapangahas ako. Ngunit hindi ko po kayang makita na sinasaktan ang damdamin ni Leah.
Ang bata po ay natatakot. Ibinaling ni Daniel ang tingin sa kanyang anak. Nakita niya ang mga tuyong luha sa pisngi ni Leah at ang takot sa mga mata nitong walang nakikita. Pagkatapos tumingin siya kay Joy. Noon lamang niya napagtanto na ang babaeng ito ay 6 na buwan na palang nagtatrabaho sa kanila, ngunit hindi man lang niya alam ang buong pangalan nito. Joy, tama ba? Tanong ni Daniel sa mahinang tono. Opo, Ginoo. Joy Flores po ang sagot ng babae. Papa, tawag ni Leah sa maliit na boses. Si Joy po ang nagbabasa sa akin ng kwento gabi-gabi. Siya po ang nagtuturo sa akin kung paano kumain ng mag-isa nang hindi ako nasasaktan. Siya lang po ang nakikinig sa akin. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na tumusok sa puso ni Daniel. Kailan ba huling beses na binilhan niya ng libro si Leah? Kailan ba siya huling tumabi rito para makinig sa mga kwento nito? Sa loob ng 2 linggong, wala siya ang estrangherong ito, ang naging sandigan ng kanyang anak habang ang sarili niyang asawa ay naging sanhi ng takot nito. Humarap si Daniel kay Michelle. Michelle, kailangan nating mag-usap sa baba. Ngayon din. Pero Daniel, ang babaeng yan. Sabi ko sa baba tayo mag-uusap. Ang boses ni Daniel ay gumaralgal sa awtoridad. Tumingin siya kay Joy. Joy, pakiusap, manatili ka muna kay Leah. Siguraduhin mong magiging maayos ang pakiramdam niya. Habang palabas ng silid, narinig ni Daniel ang marahang bulong ni Joy kay Leah. Gusto mo bang ikwento ko sa iyo ang tungkol sa mga makukulay na ibon na nakita ko sa hardin kaninang umaga? Sabi nila, ang mga ibon daw ay kumakanta para sa mga batang kasing tapang mo. Ang masayang sagot ni Leah ang huling narinig ni Daniel bago niya isara ang pinto. Sa bawat hakbang niya pababa, nang hagdan isang mabigat na tanong ang bumabalot sa kanyang isipan. Sino ba talaga si Joy Flores? At bakit tila mas kilala niya ang puso ng kanyang anak kaysa sa kanya at sa kanyang asawa? Pagdating sa sala, hindi na nakapaghintay si Michelle. Daniel, kailangang umalis ng babaeng yan. Masyado siyang nagiging malapit kay Leah. Hindi yan maganda para sa bata. Magiging dependent si Leah sa isang katulong lamang. Isipin mo ang reputasyon natin. Reputation? Napatawa ng mapait si Daniel. Michelle, ang reputasyon ba ang inaalala mo habang pinagsisigawan mo ang isang batang hindi ka man lang makita? Nakita mo ba ang mukha ni Leah? Takot na takot siya sa'yo. Dinidisiplina ko lang siya. Gusto ko siyang maging independent. Ang disiplina ay hindi itinatanim sa pamamagitan ng takot, Michelle. Ipinapakita ito sa pamamagitan ng gabay, mariing sagot ni Daniel. Mula ngayon, magtatrabaho ako rito sa bahay. Gusto kong makita kung ano talaga ang nangyayari kapag wala ako. Ano, iiwan mo ang mga malalaking proyekto mo para lang sa isang katulong at sa batang yan? Halos mabulunan si Michelle sa gulat. Tiningnan siya ni Daniel nang may halong pagkadismaya. Hindi ko ito ginagawa para sa katulong. Ginagawa ko ito para sa anak ko. At siguro, para na rin sa sarili ko. Naiwang tulala si Michelle sa gitna ng sala habang si Daniel ay pumasok sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Ngunit sa likod ng pintong iyon, hindi trabaho ang inasikaso niya. Nanatili siyang nakatayo, nakatingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang hardin. Naalala niya ang kanyang unang asawa, si Maria. Namatay si Maria noong 2 taong gulang pa lamang si Leah. Ang huling habilin nito ay alagaan at mahalin ang kanilang anak. Sa loob ng 10 taon, akala ni Daniel ay sapat na ang pagbibigay ng marangyang buhay, mamahaling gamit at isang magandang mansyon. Ngunit sa hapong ito, napagtanto niya na ang lahat ng yaman niya ay walang silbi kumpara sa simpleng paghaplos ng kamay na ibinigay ng isang kasambahay sa kanyang anak. Gabi na nang maisipan ni Daniel na muling umakyat. Dumaan siya sa tapat ng silid ni Leah at nakitang bahagyang nakabukas ang pinto. Ang liwanag mula sa loob ay malamlam. Naririnig niya ang marahang tinig ni Joy na nagbabasa mula sa isang braille book na kinuha nito mula sa sariling gamit. At tandaan mo, Leah, wika ni Joy, ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita ng mga mata. Ito ay nararamdaman ng puso. At ang puso mo, maliit na dalaga,
ay ang pinakamagandang bagay sa mundong ito. Napahawak si Daniel sa hamba ng pinto. Ramdam niya ang init na namumuo sa kanyang mga mata. Sa simpleng silid na yon, sa gitna ng dilim na kinagisnan ng kanyang anak, nakahanap si Leah ng isang tanglaw. Isang tanglaw na hindi nanggaling sa kanya, kundi sa isang babaeng itinuturing lamang na tagapaglinis ng bahay. Doon ay nakabuo ng isang pasya si Daniel. Hindi lamang niya aalamin kung sino si Joy Flores. Gagawin niya ang lahat upang mahanap muli ang daan pabalik sa puso ng kanyang anak, kahit na mga hulugan ito ng pagguho ng huwad na kapayapaan sa loob ng kanyang mansyon. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sariling silid, naramdaman ni Daniel ang simoy ng hangin mula sa bukas na bintana. Tila may dalang babala ang hangin na ang bawat lihim ay mabubunyag at ang bawat pagkakamali ay may katumbas na kabayaran. Ngunit sa gitna ng pangambang iyon, may isang maliit na pag-asa siyang naramdaman. Ang pag-asang marahil hindi pa huli ang lahat. Para maging isang tunay na ama, isinara ni Daniel ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nanalangin siya. Hindi para sa pera, hindi para sa tagumpay, kundi para sa lakas na protektahan ang kaisa-isang kayamanang naiwan sa kanya ni Maria, ang kanyang anak na si Leah. At sa kabilang panig ng mansyon, sa maliit na kwarto ng mga katulong, nakaupo si Joy Flores habang tinitingnan ng isang lumang litrato. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na tila may malalim na pinagmulan. Malapit na, bulong ni Joy sa sarili. Kaunti na lang at magiging maayos din ang lahat. Ang unang kabanata ay natapos sa isang misteryong bumabalot sa katauhan ni Joy habang ang tensyon sa pagitan ni Daniel at Michelle ay nagsisimula pa lamang mag-alab. Isang bagong simula ang naghihintay, ngunit puno ito ng mga tinik na kailangang harapin. Maaga pa lamang ay gising na si Daniel. Sa halip na magsuot ng kanyang nakagawiang mamahaling Amerikana para sa opisina, pinili niyang manatili sa bahay na nakapreskong kamiseta lamang. Isang hindi inaasahang desisyon na nagdulot ng pagkagulat sa buong sambahayan, lalo na kay Michelle. Nag-ayos si Daniel ng kanyang gamit sa silid-aklatan na may malaking bintanang nakaharap sa hardin. Mula rito, malinaw niyang nakikita ang bawat kilos sa labas. Ito ang kanyang layunin, ang maging isang tahimik na tagamasid sa sarili niyang buhay. Bandang 8:00 ng umaga, nakita niya si Joy na inaalalayan si Leah palabas, patungo sa veranda. Hindi lamang basta pag-akay ang ginagawa ni Joy. Bawat hakbang nila ay tila isang aralin. Huminto ka muna, Leah. Marahan ang boses ni Joy, narinig, hanggang sa silid ni Daniel dahil sa nakabukas na bintana. Huminga ka ng malalim. Ano ang amoy na nararamdaman mo? Tumigil ang bata, itinaas ang kanyang munting ilong at huminga ng malalim. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leah. Amoy, sariwa po. Parang dahon na basa ng hamog. Tama, sagot ni Joy. Iyan ang amoy ng albahaka o basil. Heto, hawakan mo ang dahon. Ramdam mo ba ang pagkapino nito? Magkaiba ang tekstura nito sa dahon ng rosas na may kaunting gaspang. Pinapanood ni Daniel ang kanyang anak. Nakita niya ang kislap ng interes sa mukha ni Leah, isang kislap na matagal nang nawala simula nang mamatay ang kanyang ina. Napahawak si Daniel sa kanyang dibdib. Bakit hindi niya naisip na ituro ang mga ganitong bagay? Bakit tila mas alam ng isang kasambahay ang kailangan ng kanyang anak kaysa sa kanya? Ang katahimikan ng kanilang pag-aaral ay binuwag ng pagdating ni Michelle. Kagagaling lamang nito sa isang mabilis na pag-alis at halatang mainit ang ulo nang malamang hindi pumasok sa trabaho si Daniel. Daniel, kailangan nating mag-usap. Bungad ni Michelle pagpasok sa silid-aklatan. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang mag-stay at home ka. May mga meeting ka, di ba nakakagulo ka sa routine ng bahay? Ang routine ba na tinutukoy mo ay ang pagsigaw kay Leah? Malamig ang tugon ni Daniel habang hindi inaalis ang tingin sa mga dokumento. Namutla si Michelle ngunit agad siyang nakabawi. Lahat ng ginagawa ko ay para sa disiplina ng bata. At ang Joy na yan, masyado siyang mapapel. Hindi mo ba napapansin?
Parang inaagaw niya ang posisyon ko sa bahay na ito. Hindi na sumagot si Daniel na lalong nagpaalab sa galit ni Michelle. Lumabas si Michelle ng silid na padabog ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mga martilyong tumatama sa katahimikan. Paglipas ng isang oras, isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa itaas na palapag. Isang sigaw na punong-puno ng akusasyon. Magnanakaw, Daniel, halika rito. Ang singsing ko nawawala. Mabilis na umakyat si Daniel at natagpuan si Michelle sa gitna ng pasilyo, kaharap si Joy. Nakakatapos lang maglinis ng silid ng mag-asawa. Hawak-hawak ni Michelle ang kamay ni Joy ng napakahigpit. Ilabas mo ang singsing ko. Alam kong ikaw ang kumuha niyon habang nag-aayos ka ng kwarto. Sigaw ni Michelle. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Madam, wala po akong kinukuha. Maari ninyong suriin ang aking mga gamit at bulsa. Kalmadong sagot ni Joy bagaman bakas ang sakit sa kanyang braso dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Michelle. Huwag kang magmalinis. Daniel, tignan mo ang katulong na pinagtatanggol mo. Isang magnanakaw. Lumapit si Daniel, ang kanyang mga mata ay nanunururi. Bitawan mo siya, Michelle. Maghahanap tayo ng maayos. Anong maayos, heto tignan ninyo. Mabilis na dinukot ni Michelle ang kamay sa loob ng bulsa ng uniforme ni Joy at inilabas ang isang nagniningning na diamanteng singsing. Ngayon, sabihin mo sa akin sino ang nagsisinungaling. Nanlaki ang mga mata ni Joy. Hindi ko po alam kung paano napunta yan sa bulsa ko. Kanina lang po ay wala iyan dyan. Sinungaling. Gusto mong ibenta ito para sa pamilya mong naghihirap sa probinsya, no? Isang malakas na sampal ang itinaas ni Michelle. Ngunit bago pa ito dumapo sa pisngi ni Joy, isang maliit na tinig ang namagitan. Hindi po si Joy ang kumuha niyan. Nakatayo si Leah sa pintuan ng kanyang silid, hawak ang kanyang tungkod. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila nakatingin. Nang diretso kay Michelle kahit wala itong nakikita. Huwag kang makialam dito, Leah. Pumasok ka sa kwarto mo. Bulyaw ni Michelle. Naririnig ko po ang lahat, Tita Michelle. Wika ni Leah sa matatag na tono. Kaninang umaga narinig ko ang tunog ng mga alahas na nag-uumpugan sa kwarto ninyo. Narinig ko rin ang mabibigat mong hakbang papunta sa kwarto ni Joy bago ka bumaba para mag-almusal. At ang amoy. Huminto ang bata at huminga ng malalim. Ang amoy ng paborito mong pabango na gawa sa rosas. Nararamdaman ko yon sa paligid ni Joy ngayon, pero mas matapang ang amoy nito sa loob ng bulsa ng kanyang uniforme. Tila ba may inilagay ka roon gamit ang iyong mga kamay, nakakatapos lang mag-spray ng pabango. Natahimik ang buong pasilyo. Ang mga salita ni Leah ay tila isang malakas na kulog na nagpatahimik sa lahat. Namutla si Michelle, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Tiningnan ni Daniel ang kanyang asawa. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na galit. Lumapit siya kay Joy at kinuha ang singsing mula sa kamay ni Michelle. Michelle, totoo ba ang sinasabi ng anak ko? Mababa ang boses ni Daniel, ngunit puno ito ng panganib. Hindi naninira lang ang batang iyan. Paano niya malalaman? Bulag siya. Ang pagiging bulag ay hindi nangangahulugang bingi at walang pakiramdam. Michelle, sagot ni Daniel. Sa katunayan, tila mas nakikita ni Leah ang katotohanan kaysa sa akin. Humarap si Daniel kay Joy. Pasensya ka na, Joy. Bumalik ka na sa iyong mga gawain. At Michelle, sa opisina ko ngayon din. Naiwang nakatayo si Joy, humihinga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Nang lumapit si Leah sa kanya, niyakap niya ang bata ng mahigpit. Salamat, Leah. Salamat sa pagtatanggol sa akin. Lagi kitang tatanggulan, Joy, bulong ni Leah. Dahil ikaw lang ang nakakakita sa akin sa bahay na ito. Samantala, sa loob ng opisina ang tensyon ay abot langit. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Daniel. Alam ko ang ginagawa mo, Michelle. Gusto mong paalisin si Joy dahil natatakot ka. Natatakot ka na makita ko kung gaano ka kapabaya bilang asawa at bilang ina-inahan ni Leah. Daniel, mali ang iniisip mo. Sapat na. Isang malakas na paghampas sa mesa ang nagpatahimik kay Michelle.
Isang beses ko pa makitang gagawa ka ng ganitong eksena. Michelle, hindi ko lang singsing ang kukunin ko sa'yo. Sisiguraduhin kong lalabas ka sa bahay na ito na walang bitbit kahit isang pirasong alahas. Lumabas si Michelle ng opisina na puno ng puot. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong nagalab ang kanyang kagustuhang sirain si Joy. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang ina, si Gloria. Kailangan ko ng tulong mo. Bulong ni Michelle sa kabilang linya. May humaharang sa mga plano natin. Isang katulong na akala mo kung sinong santo. Kailangan nating mahanap ang dumi niya bago pa tuluyang makuha ni Daniel ang loob niya. Sa kabilang panig ng linya, isang malamig na tawa ang sumagot. Huwag kang mag-alala, anak. Lahat ng tao ay may itinatagong bahid. Hahanapin natin ang butas sa buhay ng Joy na yan hanggang sa siya mismo ang makiusap na umalis. Habang nagaganap ang masamang balak na ito, si Joy naman ay nasa kusina, tahimik na naghahanda ng merienda para kay Leah. Ngunit sa kanyang bulsa, may hawak siyang isang maliit at lumang locket. Binuksan niya ito at pinagmasdan ng larawan ng isang maliit na sanggol. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Para sa iyo ito, bulong niya sa hangin. Hinding-hindi ako susuko hanggang sa maibigay ko ang katarungang nararapat para sa atin. Ang kabanatang ito ay nagtapos sa isang malalim na pagbabanta. Habang unti-unting namumukadkad ang tiwala ni Daniel kay Joy, isang mas malaking bagyo ang binubuo sa labas ng mansyon, isang bagyong dala ng inggit at nakaraang pilit na ibinabaon sa limot. Ang umaga sa mansyon ay nagsimula sa isang malamig na katahimikan. Sa kabila ng sikat ng araw na pilit na sumisilip sa mga kurtina, tila may namumuong bagyo sa loob ng bawat silid. Pagkatapos ng insidente ng singsing, mas naging maingat si Michelle, ngunit ang kanyang galit ay hindi humupa. Ito ay nag-ibayo at naging isang tahimik na pagpaplano. Habang nasa kanyang silid-aralan si Leah, kasama ang isang tutor, ginamit ni Michelle ang pagkakataong iyon upang maghalughog sa mga lumang gamit sa itaas na palapag. Kasama niya ang kanyang ina, si Gloria, na dumating ng maaga upang tulungan siyang ayusin ang bahay. Kailangang mawala ang lahat ng bakas ng babaeng iyon sa bahay na ito, Michelle. Bulong ni Gloria habang binubuksan ang isang baul sa dulo ng pasilyo. Hanggat may mga gamit pa rito si Maria, hindi ka magiging tunay na reyna sa paningin ni Daniel. Tumango si Michelle, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Pumasok siya sa silid ni Leah at hinalughog ang mga kabinet nito. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga damit na ramdaman ng kanyang mga daliri, ang isang matigas at malamig na bagay. Isang maliit na kahon na gawa sa pilak na may mga ukit na rosas. Isang music box. Ito ang huling regalo ni Maria kay Leah bago ito bawian ng buhay. Ito, sabi ni Michelle na may halong pandidiri. Ito ang lagi niyang pinapatugtog kapag malungkot siya. Sinasabi ni Joy na naririnig daw ni Leah ang boses ng nanay niya rito. Napakawalang kwenta. Eksaktong paglabas ni Michelle ng silid dala ang music box ay ang pagdaan ni Joy na may dalang mga bagong labang kurtina. Agad na napansin ni Joy ang hawak ng kanyang amo. Madam Michelle, paumanhin po, ngunit ang kahon na yan ay mahalaga kay Leah. Mahinahon ngunit may pag-aalalang wika ni Joy. Tumingin si Michelle kay Joy nang may pangungutya. Nililinis ko ang kalat sa bahay na ito, Joy, at ang lumang basurang ito ay hindi na kailangan. Masyado na itong maingay at nakakasira sa pandinig. Hindi po yan basura, madam. Iyan po ang tanging alaala ni Leah sa kanyang ina. Kapag nawala iyan, tila nawalan din siya ng bahagi ng kanyang puso. Pakiusap ni Joy. Huwag mo akong pangaralan. Sigaw ni Michelle. Katulong ka lang. Wala kang karapatang sabihin sa akin kung ano ang mahalaga sa pamilyang ito. Mabilis na naglakad si Michelle pababa ng hagdan, dire-diretso patungo sa malaking basurahan sa labas ng mansyon. Sinubukan siyang sundan ni Joy, ngunit hinarangan siya ni Gloria. Manatili ka rito, Joy. Huwag mong pakialaman ang desisyon ng aking anak kung ayaw mong mawalan ng trabaho ng tuluyan. Banta ni Gloria bago sumunod kay Michelle. Ilang minuto ang lumipas, nagsimulang magbago ang panahon. Ang kaninang maliwanag na langit
ay binalot ng makapal at maiitim na ulap. Isang malakas na kulog ang gumitla sa buong kapaligiran at kasunod nito ang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Ang tunog ng mga patak sa bubungan ay tila mga hibik ng langit. Nasa loob ng opisina si Daniel nang mapansin niya ang biglang pagdilim. Tumayo siya upang isara ang bintana nang mahagip ng kanyang paningin ang isang figura sa gitna ng hardin sa ilalim ng hagupit ng ulan at hangin. Si Joy iyon. Wala siyang payong at basang-basa na ang kanyang uniforme. Nakaluhod siya sa tabi ng malaking basurahan, hinalughog ang mga supot ng basura habang ang tubig ay umaagos sa kanyang mukha. Anong ginagawa ng babaeng iyan? Bulong ni Daniel sa sarili. Agad siyang kumuha ng isang malaking payong at lumabas. Nang makalapit siya, nakita niya ang panginginig ni Joy. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik at dumi mula sa basura, ngunit patuloy pa rin siya sa paghahanap. Joy, ano bang ginagawa mo rito sa gitna ng bagyo? Sigaw ni Daniel upang marinig sa gitna ng ingay ng ulan. Napatingin sa kanya si Joy. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na humahalo sa patak ng ulan. Ginoong Daniel. Ang music box po ni Leah, itinapon po ni Madam Michelle. Hindi ko po pwedeng hayaang mawala iyon. Kailangan itong mahanap ni Leah. Nagulat si Daniel. Alam niya kung gaano kahalaga ang kahon na iyon. Iyon ang tanging bagay na madalas hawakan ni Leah habang natutulog. Sa isang iglap na ramdaman ni Daniel ang isang matinding hiya sa sarili. Ang kanyang kasambahay ay handang magpakabasa at magpakahirap para sa alaala ng kanyang namayapang asawa habang siya ay nakaupo lamang sa loob ng komportableng opisina. Yumuko rin si Daniel at tinulungan si Joy. Sa ilalim ng isang basang supot, nakita niya ang kislap ng pilak. Heto, nahanap ko na. Iniabot ni Daniel ang music box kay Joy. Agad itong niyakap ni Joy na tila ba isang nawawalang kayamanan. Salamat, Ginoo. Maraming salamat. Pumasok na tayo sa loob. Baka magkasakit ka. Utos ni Daniel habang inaalalayan si Joy pabalik sa mansyon. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ni Michelle na may gulat sa mukha. Daniel, bakit kasama mo ang babaeng iyan? At bakit kayo basang-basa? Hindi siya sinagot ni Daniel. Sa halip kinuha niya ang tuyong tuwalya at personal na ibinalot ito sa balikat ni Joy. Isang kilos na nagpasinghap kay Michelle at Gloria na nakatingin mula sa sala. Michelle, bakit mo itinapon ang music box ni Maria? Tanong ni Daniel sa isang boses na napakalamig, tila ba nagyayalong tubig. Akala ko sira na yun, Daniel. Gusto ko lang maglinis. Sira o hindi, wala kang karapatang itapon ang mga gamit na nag-uugnay kay Leah sa kanyang ina. Putol ni Daniel sa kanyang paliwanag. Mula ngayon, walang sino man ang hahawak sa mga gamit ni Maria nang wala ang pahintulot ko. Naiintindihan mo ba? Napayuko si Michelle, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa galit at hiyang nararamdaman. Inakay ni Daniel si Joy patungo sa kusina upang bigyan ito ng mainit na inumin. Nang masiguro niyang maayos na ang kalagayan ni Joy, kinuha ni Daniel ang music box at dinala ito sa kanyang opisina. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito. Isang matamis at malungkot na himig ang nagsimulang tumugtog. Isang himig na hindi narinig ni Daniel sa loob ng maraming taon. Sa bawat nota, tila bumabalik sa kanya ang alaala ni Maria, ang kanyang tawa, ang kanyang boses, at ang kanyang pangako na hinding-hindi pababayaan ang kanilang anak. Napaupo si Daniel at napahawak sa kanyang noo. Patawarin mo ako, Maria. Bulong niya. Nakalimutan ko kung paano maging isang ama. Nakalimutan ko ang mga bagay na tunay na mahalaga. Sa labas ng pinto nakatayo si Joy. Narinig niya ang musika at ang mahinang bulong ni Daniel, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang nagsisimula na ang pagbabago sa puso ni Daniel, ngunit sa kabilang bahagi ng mansyon, sa madilim na sulok ng kusina, magkasama sina Michelle at Gloria. Hindi natin ito pwedeng hayaan, Michelle, ani Gloria. Ang Joy na yan ay unti-unting kinukuha ang loob ni Daniel.
Kung hindi tayo kikilos balang araw ay ikaw na ang itatapon sa basurahan sa bahay na ito. Anong gagawin natin, Ma? Tanong ni Michelle, ang kanyang boses ay puno ng puot. Gagamit tayo ng ibang paraan. Sagot ni Gloria habang may kinukuhang maliit na papel sa kanyang bag. May kilala ako na pwedeng mag-imbestiga sa nakaraan ng Joy Flores na yan. Lahat ng tao ay may sikreto at sisiguraduhin kong ang sikreto niya ang magiging mitya ng kanyang pag-alis. Habang ang musika mula sa music box ay patuloy na tumutugtog, isang mas madilim na plano ang nagsisimulang mabuo. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng kidlat, isang paalala na ang tunay na bagyo ay hindi pa tapos. Niyakap ni Leah ang kanyang unan sa kanyang silid, nararamdaman ang muling pagbabalik ng himig na mahal niya. Salamat, Joy. Bulong ng bata bago tuluyang makatulog. Salamat sa pagpapanatili sa akin sa tabi ni Ma'am. Ang ikatlong kabanata ay nagwakas sa isang emosyonal na pagtatagpo ng nakaraan at kasalukuyan habang ang mga kaaway ay naghahanda para sa isang mas mapanirang hakbang. Hindi mapakali si Daniel sa loob ng kanyang opisina. Bagaman nakaharap siya sa kanyang computer, ang kanyang isipan ay nakatuon sa nakuhang impormasyon tungkol sa kanilang kasambahay. Tinawagan niya ang isang lumang kaibigan na may koneksyon sa kagawaran ng edukasyon upang i-verify ang background ni Joy Flores. Daniel, totoo ang hinala mo. Wika ng tinig sa kabilang linya. Si Joy Flores ay hindi lamang isang ordinaryong katulong. Siya ay isang lisensyadong guro na may espesyalisasyon sa special education para sa mga batang may kapansanan sa paningin. Ngunit may nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Nasangkot siya sa isang iskandalo sa paaralang pinagtatrabahuhan niya, isang kaso ng maling paratang ng kapabayaan na nauwi sa pagbawi ng kanyang lisensya. Nabitawan ni Daniel ang kanyang panulat. Kaya pala ganoon na lamang ang husay ni Joy sa pag-aalaga kay Leah. Ngunit ang mas malaking tanong ay, bakit pinili ni Joy na maging isang kasambahay sa halip na linisin ang kanyang pangalan? Habang abala si Daniel sa pag-iisip, isang mas matinding drama ang nagaganap sa kusina ng mansyon. Naghahanda si Joy ng isang espesyal na merienda para kay Leah, isang tradisyonal na kakanin na alam niyang magugustuhan ng bata dahil sa tekstura nito. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-iingat, ngunit ang katahimikang iyon ay binuwag ng marahas na pagpasok ni Michelle. Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Bungad ni Michelle na ang tinig ay puno ng puot. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Ginagamit mo ang anak ni Daniel para makuha ang atensyon niya. Ambisyosa ka. Hindi tumigil si Joy sa kanyang ginagawa. Madam, naghahanda lamang po ako ng pagkain para kay Leah. Iyon po ang trabaho ko. Trabaho mo? Ang trabaho mo ay maglinis, hindi ang magpanggap na ikaw ang nanay sa bahay na ito. Sigaw ni Michelle. Nakita niya ang isang pitsel ng tubig na may yelo sa ibabaw ng counter. Sa gitna ng kanyang matinding inggit, kinuha niya ito at walang pasabing ibinuhos ang lahat ng laman nito sa mukha at katawan ni Joy. Isang matinding lamig ang bumalot kay Joy. Tumulo ang tubig mula sa kanyang buhok, bumabasa sa kanyang asul na uniforme hanggang sa ito ay dumikit sa kanyang balat. Ngunit sa kabila ng pambabastos na ito, nanatiling nakatayo si Joy ng matuwid. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Masaya na po ba kayo, madam? Tanong ni Joy sa isang mahinahon ngunit nanunuot na boses. Ang kanyang mga mata ay direktang tumingin sa mga mata ni Michelle. Kulang pa iyan sa kapangahasan mo, sagot ni Michelle, bagaman bahagya siyang napaatras dahil sa kakaibang lakas na nakikita niya sa mga mata ng kasambahay. Madam Michelle, ang pagiging ina o ang pagiging reyna sa bahay na ito ay hindi na susukat sa kung gaano kalakas ang sigaw mo o kung gaano karaming tubig ang kaya mong itapon. Wika ni Joy habang dahan-dahang pinupunasan ng kanyang mukha gamit ang dulo ng kanyang apron. Nasusukat ito sa kung gaano mo kayang unawain ang pangangailangan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Si Leah ay hindi naghahanap ng isang mayamang madrasta. Naghahanap siya ng pagmamahal,
Kung nararamdaman ninyong naaagaw ko ang pwesto ninyo, marahil ay dahil hindi ninyo ginagampanan ang tungkulin ninyo. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Itinaas ni Michelle ang kanyang kamay upang sampalin si Joy, ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na nahuli ni Joy ang kanyang braso. Huwag po ninyong subukan, babala ni Joy. Maaring katulong lamang ako sa paningin ninyo, pero may dignidad din ako. At higit sa lahat alam ko kung ano ang pakiramdam ng mawala ng lahat dahil sa maling paratang. Hindi ko hahayaang mangyari iyon sa akin sa ikalawang pagkakataon. Eksaktong pagbitaw ni Joy sa braso ni Michelle ay ang pagpasok ni Daniel sa kusina. Tumigil ang mundo sa paligid nila nang makita ni Daniel ang basang-basang uniforme ni Joy at ang nagkalat na yelo sa sahig. Michelle, anong kalokohan ito? Sigaw ni Daniel. Daniel siya ang nagsimula. Binabastos niya ako rito sa kusina. Pagsisinungaling ni Michelle habang pilit na nagpapakita ng takot. Tiningnan ni Daniel si Joy. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat nito dahil sa lamig, ngunit nakita rin niya ang paninindigan sa mukha nito. Nilapitan ni Daniel ang lalagyan ng mga tuwalya, kumuha ng isa at dahan-dahang ipinatong ito sa likod ni Joy. Pumunta ka na sa kwarto mo at magpalit, Joy, utos ni Daniel. Ako na ang bahala rito. Nang makaalis si Joy, humarap si Daniel kay Michelle. Sapat na ang nakita ko, Michelle. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Alam ko ang katotohanan at alam ko rin kung bakit ka takot na takot kay Joy. Daniel, ano bang pinagsasabi mo? Dahil siya ang salamin ng lahat ng kulang sa'yo, diretsang sabi ni Daniel. Sinuri ko ang background niya. Alam mo bang siya ay isang lisensyadong guro para sa mga batang bulag? Alam niya ang ginagawa niya habang ikaw ay abala sa pag-iisip kung paano siya mapapaalis. Namutla si Michelle. Hindi niya akalain na aabot si Daniel sa punto ng pag-iimbestiga. Kung sa tingin mo ay matatakot ako sa kanya dahil lang sa dati siyang guro, nagkakamali ka. Sigaw ni Michelle bago lumabas ng kusina. Naiwang mag-isa si Daniel sa kusina. Pinulot niya ang pitzel na itinapon ni Michelle. Sa kanyang isipan nabubuo ang isang mas malalim na respeto para kay Joy. Ngunit kasabay nito, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang nag-aalala. Kung si Joy ay isang biktima ng maling paratang noon, ano ang tunay na dahilan ng kanyang pananatili sa kanilang mansyon? Nang gabing iyon, pinuntahan ni Daniel ang quarters ng mga katulong. Kumatok siya nang mahina sa pinto ni Joy. Nang bumukas ito, nakita niya si Joy na nakasuot na ng tuyong damit. Hawak ang isang maliit na locket na madalas niyang tinitignan. Ginoong Daniel, gulat na wika ni Joy. Gusto ko lang humingi ng paumanhin sa ginawa ni Michelle. Panimula ni Daniel. At gusto ko ring itanong bakit hindi mo sinabi sa akin na isa kang guro. Huminga ng malalim si Joy dahil ang titulong iyon ay wala na sa akin, Ginoo. Nawala ito kasabay ng tiwala ng mga tao. Ngunit ang kaalaman ko ay hindi mababawi ng kahit sinong hukom. Ginagamit ko ito ngayon upang tulungan ang anak mo dahil nakikita ko sa kanya ang isang batang kailangang-kailangan ng gabay. Sino ang bata sa locket mo, Joy? Tanong ni Daniel nang mahagip ng kanyang mata ang larawan. Natahimik si Joy, isang malalim na lungkot ang gumuhit sa kanyang mukha. Siya po ang dahilan kung bakit ako naririto, ang aking anak, na hindi ko na muling mayayakap. Nagulat si Daniel, hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Ang bawat salita ni Joy ay tila may dalang bigat ng isang nakaraang puno ng pait at pangungulila. Ipinapangako ko, Joy, wika ni Daniel, hanggat narito ka, sa ilalim ng bubong ko, walang sino man ang muling babastos sa'yo at tutulungan kitang mahanap ang katarungang hinahanap mo. Sa dilim ng gabi, isang tahimik na alyansa ang nabuo. Ngunit sa kabilang panig ng mansyon si Michelle ay hindi natutulog. Hawak niya ang isang sobre na bigay ng kanyang ina, mga dokumento tungkol sa nakaraan ni Joy na balak niyang gamitin upang tuluyang wasakin ang tiwala ni Daniel sa kasambahay. Ang ika-4 na kabanata ay nagtapos sa isang matinding revelasyon at ang simula ng isang digmaang hindi na lamang tungkol sa posisyon sa bahay, kundi tungkol sa katotohanan at katarungan.
Isang hindi inaasahang anunsyo ang naging mitya ng tensyon sa hapagkainan ng umagang iyon. Habang dahan-dahang nagsasali ng gatas si Daniel para kay Leah, malamig niyang tiningnan si Michelle. Kinansela ko ang biyahe ko sa Davao ngayong linggo, panimula ni Daniel. Si Paul na ang bahala. Sa pirmahan ng kontrata, mananatili ako rito sa bahay. Halos mabitawan ni Michelle ang kanyang tinidor. Ano Daniel, milyon-milyon ang halaga ng proyektong iyon. Hindi mo pwedeng iwanan yon para lang sa wala. Hindi ito para sa wala, Michelle. Sagot ni Daniel habang pinagmamasdan ang munting ngiti na sumilay sa labi ni Leah. Ito ay para sa pamilya ko. Gusto kong makabawi sa mga oras na wala ako. Papasasamahan mo po ba kami ni Joy sa parke mamaya? Masayang tanong ni Leah, ang kanyang mga kamay ay tila naghahanap sa hangin hanggang sa mahawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Oo anak, sasama ako. Sagot ni Daniel, isang pangakong bumasag sa matagal na pader ng kanyang pagiging abala. Hindi na kumibo si Michelle, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Joy na tahimik na nag-aayos sa gilid. Para kay Michelle, ang pananatili ni Daniel sa bahay ay hindi isang pagkakataon para sa pamilya, kundi isang banta sa kanyang kontrol. Pagdating ng hapon, nagtungo silang tatlo sa isang eksklusibong parke sa Alabang. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng bagong tabas na damo at mga bulaklak. Pinapanood ni Daniel mula sa isang bench si Joy habang inaalalayan nito si Leah na hawakan ang balat ng isang malaking puno ng nara. Damhin mo ang mga ukit sa balat ng puno, Leah. Paliwanag ni Joy. Ang bawat guhit ay kwento ng panahon. Parang buhay natin may mga bahaging magaspang, pero iyon ang nagpapatatag sa atin. Napahanga si Daniel sa paraan ng pagsasalita ni Joy. May lalim at dunong ito na hindi matatagpuan sa mga mamahaling paaralan. Lumapit siya sa kanila at kinuha ang kabilang kamay ni Leah. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Daniel ang tunay na kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Isang matinis na tunog ng preno ng sasakyan ang narinig mula sa gilid ng parke. Mabilis na naglakad si Michelle patungo sa kanila, ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng galit. Hindi siya nakatiis na manatili sa bahay habang alam niyang magkasama ang tatlo. Napakasaya ninyo rito sigaw ni Michelle paglapit niya. Ang kanyang tinig ay naging sanhi ng paglingon ng ilang mga tao sa paligid. Michelle, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Daniel, bakas ang pagkairita sa kanyang mukha. Hindi ko matanggap na mas pinipili mong makipaglaro sa katulong na ito kaysa asikasuhin ang kabuhayan natin. Itinuro ni Michelle si Joy ng may pandidiri. Tignan mo ang sarili mo. Daniel, mukha kang yaya sa tabi ng babaeng iyan. Michelle, tumigil ka. Nakakahiya sa mga tao. Babala ni Daniel. Ngunit tila nawalan na ng preno ang emosyon ni Michelle. Lumapit siya kay Joy at dinuro ito sa mukha. Ikaw masyado kang mapangahas. Akala mo ba hindi ko alam ang pakay mo? Gusto mong akitin ang asawa ko para maging senyora ka sa bahay na yon. Isang basurang tulad mo, nangangarap na mapunta sa rurok. Madam, wala po akong masamang intensyon. Mahinahong sagot ni Joy, bagaman bakas ang sakit sa kanyang boses. Narito lamang po ako para kay Leah. Huwag mong gamitin ang bata bilang dahilan. Sa tindi ng galit, itinaas ni Michelle ang kanyang kamay upang lapatan ng isang malakas na sampal ang pisngi ni Joy. Bago pa dumapo ang palad ni Michelle, mabilis na nahuli ni Daniel ang kanyang pulso. Ang higpit ng pagkakahawak ni Daniel ay naging sanhi ng bahagyang pagdaing ni Michelle. Huwag mong susubukang manakit ng tao sa harap ko, Michelle. Banta ni Daniel, ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na unos. Nakalimutan mo na ba ang dignidad mo? O baka naman, wala ka talaga niyon. Binitawan mo ako, Daniel. Sigaw ni Michelle habang pilit na kumakawala. Pinagtatanggol mo ang katulong na ito kaysa sa sarili mong asawa. Ako ang legal na asawa mo. Ako ang may karapatan. Ang karapatan ay ibinibigay sa mga taong marunong rumespeto. Sagot ni Daniel,
bago binitiwan ang kamay ni Michelle ng may pandidiri. Naiyak sa takot si Leah at agad siyang niyakap ni Joy upang takpan ang kanyang mga tainga sa mga masasakit na salitang naririnig. Ang eksenang ito ay naging isang tila pelikula ng kahihiyan para kay Michelle sa gitna ng parke. Humarap si Michelle kay Daniel, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha ng puot. Ganyan na ba, Daniel? Pinipili mo ang isang estranghero. Pinipili mo ang babaeng ito na walang ibang ginawa kundi sirain ang pagsasama natin. Ikaw ang sumisira sa sarili mo, Michelle. Malamig na tugon ni Daniel. Huminga ng malalim si Michelle, tila binubuo ang kanyang huling baraha. Sige, kung yan ang gusto mo, bibigyan kita ng pagpipilian, Daniel, at seryoso ako rito. Tumingin si Michelle ng diretso sa mga mata ni Daniel bago muling ibinaling ang tingin kay Joy na may matinding pagkamuhi. Piliin mo ngayon din. Kung mananatili ang babaeng yan sa bahay natin, ako ang aalis. Isang bubong, isang desisyon. Alin ang itatapon mo, Daniel? Ang asawa mo o ang katulong na ito? Nabalot ng isang nakabibinging katahimikan ng paligid. Kahit ang ihip ng hangin ay tila huminto sa pakikinig. Tumingin si Daniel kay Leah na nakakapit pa rin kay Joy. Pagkatapos ay kay Joy na nakayuko, ngunit nananatiling matatag ang tindig, at pabalik kay Michelle na puno ng banta ang mukha. Michelle, wag mo akong pilitin sa isang desisyong pagsisisihan mo. Wika ni Daniel sa isang napakababang tono. Hindi, Daniel. Ngayon ko malalaman kung gaano mo ako kahalaga. It's either she goes or I go. Pumili ka. Tumalikod si Michelle at mabilis na naglakad patungo sa kanyang sasakyan, iniwan ang tatlo sa gitna ng parke. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang paalala na ang buhay sa mansyon ay hindi na muling babalik sa dati. Naiwang nakatayo si Daniel habang ang bigat ng desisyon ay tila isang bundok na nakapatong sa kanyang balikat. Hinawakan ni Joy ang braso ni Daniel ng bahagya. Ginoo, baka mas mabuting umalis na lang po ako. Ayokong maging sanhi ng pagkawasak ng inyong pamilya. Tumingin si Daniel kay Joy, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi, Joy. Hindi ikaw ang sumisira sa pamilyang ito. Ikaw ang nagpapakita sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Mananatili ka. Ang 5 kabanata ay nagtapos sa isang matinding ultimatum. Ang digmaan sa loob ng mansyon ay ganap ng sumiklab at ang susunod na mga araw ay magiging pagsubok kung hanggang saan ang kayang panindigan ni Daniel para sa katotohanan at para sa kaligayahan ng kanyang anak. Nagsimula ang umaga na may kakaibang sigla sa loob ng mansyon. Sa unang pagkakataon, hindi ang tunog ng alarm clock ang gumising kay Daniel, kundi ang marahang tawanan na nagmumula sa hardin. Mula sa kanyang balkonahe, pinagmasdan niya si Joy at Leah. Naglalakad ang dalawa at sa bawat ilang hakbang humihinto sila upang hawakan ang mga talulot ng bulaklak na basang-basa pa ng hamog. Nagpasya si Daniel na bumaba at sumali. Ngunit pagdating niya roon, nakaramdam siya ng pagkailang. Hindi niya alam kung paano lalapit nang hindi nasisira ang masayang sandali ng dalawa. Ginoong Daniel, halika po kayo. Tawag ni Joy nang maramdaman ang kanyang presensya. Subukan ninyong ipaliwanag kay Leah kung anong kulay ang nakikita ninyo ngayon. Lumapit si Daniel at hinawakan ng kamay ni Leah. Anak, ang kulay ng langit ngayon ay asul. Napakaliwanag. Ano po ang ibig sabihin ng asul, Papa? Tanong ni Leah, ang kanyang mga mata ay nakatingala sa direksyon ng boses ng kanyang ama. Napatigil si Daniel. Paano mo nga ba ipapaliwanag ang kulay sa isang taong kailanman ay hindi nakakita? Tumingin siya kay Joy para sa tulong. Ngumiti si Joy at kinuha ang isang baso ng malamig na tubig. Ipinahawak niya ito kay Leah. Leah, ang asul ay parang lamig ng tubig na ito sa iyong palad. Ito ay malawak, tahimik at nagbibigay ng kapayapaan. Parang simoy ng hangin na humahaplos sa iyong mukha kapag nasa tabi tayo ng dagat. Nararamdaman ko na po, Papa.
Masayang wika ni Leah. Ang asul ay ang katahimikan ninyo ni Joy. Namangha si Daniel. Sa loob ng ilang minuto, tinuruan siya ni Joy na makita ang mundo sa paraang hindi niya kailanman naisip. Ang buong umaga ay naging isang simponya ng mga pandama-amoy, ng basang lupa tekstura, ng mga dahon at ang matamis na lasa ng prutas na sabay-sabay nilang kinain sa veranda. Ngunit ang harmonyang ito ay biglang nabasag nang pumasok ang isang itim na sasakyan sa tarangkahan ng mansyon. Lumabas mula rito ang isang matandang babae na nakasuot ng napakagarbong itim na terno, may mga perlas sa leeg, at ang muka ay tila nakapinta ang permanenteng pagsuway. Siya si Gloria, ang ina ni Michelle. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay agad na humalo sa sariwang hangin ng hardin, isang amoy na tila nananakal. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa semento ay nagbibigay ng babala. Napakagandang tanawin, bungad ni Gloria ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang kagalang-galang na si Daniel Marquez naglalaro sa putikan kasama ang isang hamak na katulong. Tumayo si Daniel, inayos ang kanyang sarili. Nanay Gloria, hindi ko inaasahan ang pagbisita ninyo. Paano akong hindi bibisita? Tumawag sa akin si Michelle na umiiyak. Sinabi niyang ipinagpapalit mo raw ang asawa mo para sa babaeng ito. Itinuro ni Gloria si Joy gamit ang kanyang baston na may ulong pilak. Hindi po totoo yan, Nanay Gloria. May mga problema lang kaming dapat ayusin ni Michelle. Magalang pa ring sagot ni Daniel, bagaman bakas ang inis. Humarap si Gloria kay Joy na nanatiling nakatayo nang matuwid sa tabi ni Leah. At ikaw, akala mo ba ay hindi ko alam ang uri ng mga babaeng tulad mo, mapagkunwari. Ginagamit ang awa upang makapasok sa mga pamilyang mayaman. Isang hamak na katulong na nangarap maging senyora. Nanay Gloria, sapat na po. Pigil ni Daniel. Si Joy ay empleyado ko at malaki ang naitutulong niya kay Leah. Empleyado Daniel, sa edad kong ito, marami na akong nakitang mapanirang puri. Patuloy ng matandang babae. Ang presensya ng babaeng ito ay nagdudulot ng kaguluhan sa pagsasama ninyo ni Michelle. Bilang nakatatanda sa pamilyang ito, iniuutos ko sa'yo, paalisin mo ang babaeng ito ngayon yun din. Hindi po maaari. Matigas na sagot ni Daniel. Anong sabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Gloria sa gulat. Susuwayin mo ako para sa isang katulong. Daniel, isipin mo ang dangal ng pamilya Marquez. Isipin mo kung anong sasabihin ng mga kaibigan natin sa club kapag nalaman nilang ang isang yaya ang nagpapatakbo ng buhay mo. Ang dangal ng pamilya ko ay hindi nakadepende sa sasabihin ng ibang tao. Sagot ni Daniel, nakadepende ito sa kung paano ko pinoprotektahan ang mga taong nagmamahal sa anak ko. Si Michelle ay umalis ng kusa. Si Joy ang nanatili. Galit na pinalo ni Gloria ang kanyang baston sa sahig. Lapastangan. Wala kang respeto sa mga nakatatanda. Michelle, halika rito. Lumabas si Michelle mula sa loob ng bahay, halatang kanina pa nagtatago at naghihintay ng pagkakataon. Narinig mo ba maganyan na siya kabaliw sa babaeng yan? Humarap muli si Gloria kay Joy, ang kanyang muka ay puno ng pagkamuhi. Kung hindi ka aalis sa paraang maayos, sisiguraduhin kong magsisisi ka na tinapakan mo ang pintuan ng mansyong ito. Alam ko ang tungkol sa lisensya mo, Joy Flores, at alam ko rin na may mas malalim kang dahilan kung bakit ka naririto. Huwag mong isipin na malilinlang mo ako. Naramdaman ni Joy ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ngunit hindi niya ipinakita ang takot. Wala po akong itinatago, Madam Gloria. Ang tanging hangad ko lang ay ang kabutihan ni Leah. Sinungaling, sigaw ni Gloria. Daniel, ito ang huling babala ko. Kung hindi mawawala ang babaeng ito sa loob ng 24 na oras, asahan mong gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko upang wasakin hindi lang ang negosyo mo, kundi pati na rin ang buhay ng katulong na ito. Mabilis na tumalikod ang matanda at hinila si Michelle pabalik sa sasakyan. Ang marahas na pagsara ng pinto ng kotse ay tila isang hudyat ng deklarasyon ng digmaan.
Naiwang nanginginig si Leah, yakap-yakap ang kanyang binti. Agad siyang nilapitan ni Daniel at Joy. "Papa, aalis po ba si Joy?" Tanong ni Leah sa pagitan ng mga hikbi. "Ayoko pong umalis siya. Siya lang po ang nakakaintindi sa akin." Tumingin si Daniel kay Joy. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito, isang lungkot na tila may daladalang mabigat na pasanin mula sa nakaraan. Hinding-hindi siya aalis, Leah. Pangako yan. Bulong ni Daniel, bagaman sa loob niya ay alam niyang ang banta ni Gloria ay hindi biro. Nang gabing iyon, habang tahimik ang mansyon, nakatayo si Daniel sa kanyang opisina, hawak ang isang lumang dokumento. Napagtanto niya na ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa isang katulong at isang asawa. Ito ay tungkol sa katotohanang pilit ibinabaon ng mga taong may kapangyarihan. Sa kabilang banda, si Joy Yemoy ay nasa kanyang silid. Sinusulat ang isang liham sa ilalim ng malamlam na ilaw. "Patawad." Bulong niya sa hangin. "Patawad kung nadadamay kayo sa aking paghihiganti." Ang ika-6 na kabanata ay nagtapos sa isang matinding banta mula sa nakaraan. Ang simponya ng mga pandama na naranasan nila sa umaga ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan bago ang pagdating ng pinakamalakas na bagyo. Isang lihim ang nakatakdang mabunyag at walang sino man ang handa sa magiging epekto nito. Ang gabi ay tila mas madilim kaysa sa mga nakaraang araw. Ang mansyon ay balot ng isang mabigat na katahimikan, isang uri ng katahimikang nagbibigay ng babala na may hindi magandang mangyayari. Matapos ang banta ni Gloria, naging mas mapagmatsyag si Joy. Hindi siya natutulog ng mahimbing. Ang bawat kalusko sa pasilyo ay kanyang pinakikinggan. Bandang 11:00 ng gabi, habang tinitiyak ni Joy na mahimbing ang tulog ni Leah, nakarinig siya ng mahinang bulungan mula sa ibaba, sa loob ng silid-aklatan ni Daniel. Alam niyang wala si Daniel doon dahil kasalukuyan itong tinatapos ang ilang trabaho sa kanyang opisina sa kabilang panig ng bahay. Dahan-dahang lumabas si Joy, ang kanyang mga paa ay halos hindi lumilikha ng tunog sa malambot na alpombra. Pagdating niya sa tapat ng silid-aklatan, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Sa loob naroon sina Michelle at Gloria. Ang kanilang mga mukha ay naiilawan lamang ng isang maliit na lampara na nagbibigay sa kanila ng tila mga anino ng mga kontrabida sa isang dula. Kailangang mapirmahan ni Daniel ang mga dokumentong ito, Michelle. Ang matalas na boses ni Gloria ang bumasag sa katahimikan. "Kapag nailipat na sa iyo ang pamamahala ng mga ari-arian sa alabang, wala nang magagawa ang asawa mo." "Pero paano si Leah? Alam mong hindi papayag si Daniel na mawalay ang bata sa kanya." Sagot ni Michelle, ang kanyang boses ay puno ng kaba ngunit may halong kasakiman. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Gloria. "Naihanda ko na ang lahat. May isang institusyon sa malayo sa isang liblib na probinsya. Doon natin dadalhin ang batang iyan. Sasabihin nating para iyon sa kanyang ikabubuti, para sa kanyang espesyal na edukasyon. Ngunit ang totoo doon na siya mabubulok habang tayo ay nagpapakasasa sa yaman ni Daniel." Nanlamig ang buong katawan ni Joy sa narinig. Ang planong ilayo ang isang batang walang kalaban-laban at itapon ito sa isang lugar na parang basura ay nagpakulo sa kanyang dugo. Hindi na siya nag-atubili. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron at sinimulan ang pag-record ng usapan. "Masyadong matalino ang Joy na yan, Ma. Baka mahalata niya tayo." Dagdag ni Michelle. "Huwag kang mag-alala sa katulong na yan. Bukas na bukas, may darating na mga dokumento na magpapatunay na siya ay may kasong kriminal sa probinsya. Isang pekeng ebidensya na sapat na upang ipakulong siya. Kapag wala na ang tagapagtanggol ni Leah, madali na nating maisasagawa ang ating plano." Nanginginig ang mga kamay ni Joy habang hawak ang telepono. May sapat na siyang ebidensya upang iligtas si Leah at ipakita kay Daniel ang tunay na kulay ng kanyang asawa. Ngunit sa kanyang pagmamadaling umalis upang hanapin si Daniel, aksidente niyang nasagi ang isang antigong plorera sa labas ng pinto. Ang tunog ng pagtama ng plorera sa dingding, bagaman mahina, ay sapat na upang makuha ang atensyon ng dalawang babae sa loob. "Sino yan?" sigaw ni Michelle. Mabilis na tumakbo si Joy
patungo sa malawak na hagdanan, ngunit dahil sa gulat at kaba, hindi siya agad nakalayo. Mabilis na nakalabas ng silid sina Michelle at Gloria. Nang makita ni Michelle si Joy na hawak ang cellphone, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at galit. "Ikaw, kanina ka pa ba riyan?" Sigaw ni Michelle habang hinahabol si Joy sa tuktok ng hagdanan. "Ibigay mo sa akin ang teleponong yan." "Hindi po, Madam Michelle. Kailangang malaman ni Ginoong Daniel ang kasamaang balak ninyo." Sagot ni Joy habang pilit na iniiwas ang telepono sa mga kamay ni Michelle. Nagkaroon ng isang matinding giitang pisikal sa tuktok ng hagdan. Hinawakan ni Michelle ang magkabilang balikat ni Joy at pilit siyang niyanig. "Ibigay mo sa akin, sabi eh." "Bitawan ninyo ako." Sigaw ni Joy. Sa gitna ng kanilang paglalaban, sumali rin si Gloria. Gamit ang kanyang baston, sinubukan niyang paluin ang mga kamay ni Joy. "Mapangahas kang babae ka. Sisirain mo ang lahat ng pinaghirapan namin." Dahil sa dalawa laban sa isa, nawala ng balanse si Joy. Sa isang marahas na pagtulak ni Michelle upang makuha ang telepono, nawala ng tuntungan ang mga paa ni Joy sa gilid ng hagdanan. Isang nakapanlulumong eksena ang sumunod, isang malakas na kalabog. Ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan nang tumama ang katawan ni Joy sa bawat baitang ng matigas na nara. Ang kanyang katawan ay tila isang manikang itinapon, bumubangga sa mga gilid hanggang sa marating niya ang pinakailalim ng hagdanan. Tumigil ang lahat. Si Joy ay nakahandusay sa sahig walang malay at may agos ng dugo na nagsisimulang lumabas mula sa kanyang ulo, bumabasa sa malamig na marmol ng sala. Ang kanyang cellphone ay tumalsik sa ilalim ng isang mesa malayo sa kanyang kamay. Anong nagawa natin?" Bulong ni Michelle. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng pader sa tindi ng takot. "Tumahimik ka, Michelle, aksidente ang nangyari. Nahulog siya dahil nagmamadali siyang magnakaw." Mabilis na nag-isip ng alibay si Gloria. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang awa. Ngunit ang hindi nila alam, ang kaguluhang iyon ay nagising sa kaisa-isang tao na hindi nila dapat na bulabog. "Joy, Joy, nasaan ka?" Isang maliit at nanginginig na boses ang narinig mula sa itaas. Nakatayo si Leah sa tuktok ng hagdan, hawak ang kanyang pader habang unti-unting humahakbang. Bagaman wala siyang nakikita, ang kanyang pandinig ay matalas. Narinig niya ang bawat sigaw, ang tunog ng paglalaban at ang nakapangingilabot na kalabog ng pagbagsak. "Joy, sumagot ka, Papa. Tulong." Sigaw ni Leah. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding desperasyon at takot. Mabilis na lumabas si Daniel mula sa kanyang opisina nang marinig ang hiyaw ng kanyang anak. Pagdating niya sa sala, tumigil ang mundo ni Daniel. Nakita niya ang kanyang asawa at ang biyenan na nakatayo sa itaas at sa ibaba. Ang babaeng nagbigay ng liwanag sa buhay ng kanyang anak ay nakahandusay sa sarili nitong dugo. "Joy!" Sigaw ni Daniel habang mabilis na tumatakbo patungo sa sugatang kasambahay. "Anong nangyari rito, Michelle? Anong ginawa ninyo?" "Daniel, nagnakaw siya. Nahulog siya habang tumatakas." Pagsisinungaling ni Michelle habang ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi po totoo iyon." Hiyaw ni Leah mula sa itaas habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga mata. "Narinig ko po sila. Pinagtulungan nila si Joy, Papa. Iligtas mo si Joy, pinatay nila si Joy." Ang hiyaw ni Leah ay tila isang sumpa na bumaon sa puso ni Daniel. Tumingin siya sa kanyang asawa nang may matinding puot at pandidiri na hindi niya kailanman naramdaman noon. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Michelle ay ganap ng nawasak. Binuhat ni Daniel ang walang malay na si Joy. "Tumawag kayo ng ambulansya. Ngayon din." Ang 7 kabanata ay nagtapos sa isang madugong tagpo. Habang ang buhay ni Joy ay nakalawit sa bingit ng kamatayan, ang katotohanan ay nagsisimula na ring lumabas mula sa dilim. Ang sakripisyo ni Joy ay naging mitya ng isang apoy na hindi na mapapatay ni na Michelle at Gloria. At ang bawat patak ng dugo sa sahig ay magiging saksi sa katarungang paparating.
Ang paligid ng ospital ay nababalot ng amoy ng gamot at ang malamig na bugso ng aircon na tila nanunuot sa buto. Nakaupo si Daniel sa isang mahabang silya sa labas ng emergency room. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. May bahid pa ng tuyong dugo ni Joy, ang kanyang kamiseta, isang paalala ng malagim na eksena sa hagdanan. Sa tabi niya ay si Leah, na tahimik, na humihikbi habang yakap ang kanyang lumang oso. Papa, magiging maayos po ba si Joy? Huwag po ninyong hayaang mamatay siya. Bulong ng bata sa gitna ng pag-iyak. Lalaban siya, Leah. Malakas si Joy, sagot ni Daniel, bagaman sa loob niya ay punong-puno siya ng takot at pagsisisi. Lumabas ang doktor at ibinalita na nasa critical na kondisyon si Joy dahil sa pagkakaumpog ng ulo, ngunit matatag ang kanyang vital signs. Kailangan siyang bantayan ng maigi sa loob ng susunod na 24 na oras. Matapos matiyak na ligtas ang anak sa pangangalaga ng kanyang pinagkakatiwalaang bodyguard sa ospital, bumalik si Daniel sa mansyon. Ang kanyang puso ay punong-puno ng apoy ng galit. Sa kanyang paglalakad patungo sa sala, nakita niya ang cellphone ni Joy na nakalapag sa ibabaw ng mesa. Mukhang nahanap ito ng Draper at inilagay doon. Binuksan ni Daniel ang telepono. Hindi ito nakalock. Ang huling recorded file ay agad niyang pinatugtog. Habang naririnig ang boses ni Michelle at Gloria na nagpaplano kung paano itatapon si Leah sa isang institusyon at kung paano nananakawin ang kanyang ari-arian, ang mga kamao ni Daniel ay dahan-dahang kumuyom. Ang bawat salita ng pagtatraidor ay tila lason na humahalo sa kanyang dugo. Umakay siya sa itaas at natagpuan sina Michelle at Gloria sa master bedroom. Nag-aapura silang mag-impake ng mga mamahaling alahas at damit, tila naghahanda na sa mabilis na pagtakas bago pa man magising si Joy. Anong ginagawa ninyo? Ang boses ni Daniel ay mababa, ngunit may dalang panganib na tila isang leon na handang sumunggab. Napatalon sa gulat si Michelle, bitbit ang isang kahon ng mga diamante. Daniel, akala ko ay mananatili ka sa ospital. Nag-iimpake lang kami ng ilang gamit para sumunod sa'yo. Sumunod o tumakas. Inilabas ni Daniel ang cellphone ni Joy at pinindot ang play. Ang buong silid ay napuno ng sariling boses ni Michelle at Gloria. Ang mukha ni Michelle ay naging kasing puti ng abo, habang si Gloria naman ay pilit na nagpapakita ng tapang, bagaman nanginginig ang kanyang mga tuhod. Daniel, maipapaliwanag ko ito. Edited ang recording na yan. Sinisiraan lang kami ng katulong na yan. Pagsisinungaling ni Michelle ang kanyang boses ay pumipiyok sa takot. Sapat na. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Daniel na nagpadagundong sa buong silid. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan ni Joy gamit ang marumi mong bibig. Mabilis na lumapit si Daniel sa maleta ni Michelle. Hinablot niya ito at marahas na ibinato palabas ng silid. Isang malakas na pagbagsak ng maleta ang narinig sa pasilyo kung saan nagkalat ang mga mamahaling damit sa sahig. Daniel, asawa mo ako. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Sigaw ni Michelle habang pilit na humahawak sa braso ng asawa. Wala akong asawang demonyo. Buong lakas na iwinaksi ni Daniel ang kamay ni Michelle. Umalis kayo sa pamamahay ko ngayon din. Hinding-hindi ninyo na muling tatapakan ang pintuan ng bahay na ito. Humarap si Daniel kay Gloria na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ng may kayabangan. At ikaw, matandang mapangapi, ginamit mo ang katayuan mo para wasakin ang buhay ng mga tao. Huwag kang mag-alala, ang mga dokumentong nakuha ko ay sapat na para mabulok kayo sa kulungan sa kasong attempted murder at fraud. Wala kang mapapatunayan, Daniel Marquez. Bulyaw ni Gloria. Subukan mo ako. Hamon ni Daniel habang inilalabas ang kanyang sariling telepono upang tawagan ang mga awtoridad. Ang mga pulis ay papunta na rito. Kung gusto ninyong umalis nang may kaunti pang natitirang dignidad, lumakad na kayo palabas. Kung hindi, ipapakaladkad ko kayo sa harap ng lahat ng kapitbahay sa Alabang. Sa tindi ng takot na makulong, mabilis na kinuha ni Michelle ang kanyang bag
at tumakbo palabas ng silid. Umiiyak at nagmamakaawa. Sumunod si Gloria, ang kanyang baston ay mabilis na tumatamam sa sahig. Habang pilit na nagmamadali, ang kanyang mukha ay puno ng puot at pagkatalo. Pinanood ni Daniel mula sa balkonahe ang pag-alis ng sasakyan ni Gloria. Bit-bit ang kanyang asawang traidor. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, tila hinuhugasan ng dumi na iniwan ng dalawang babae sa kanyang tahanan. Naiwang mag-isa si Daniel sa malaking mansyon. Ang katahimikan ay tila bumibigat, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang katahimikan ng kalungkutan. Ito ay ang katahimikan ng paglilinis. Agad siyang bumalik sa ospital. Pagdating niya sa silid ni Joy, nakita niyang dilat na ang mga mata nito. Bagaman mahina at may mga benda sa ulo, ang maamong mukha ni Joy ay nagbigay ng kapayapaan kay Daniel. "Ginoo," mahinang tawag ni Joy. Lumapit si Daniel at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Joy. "Wala na sila, Joy. Ligtas na si Leah. Ligtas na tayong lahat." Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi ni Joy. "Salamat po. Akala ko po ay hindi ko na magagawa ang pangako ko kay Leah. Ikaw ang nagligtas sa aming lahat, Joy." Bulong ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng emosyong matagal na niyang itinago. "Patawarin mo ako kung naging huli ang gising ko. Pero simula ngayon, sisiguraduhin kong wala nang muling mananakit sa'yo." Sa labas ng silid, nakasilip si Leah sa tulong ng nurse. Naririnig niya ang marahang pag-uusap ng kanyang ama at ni Joy. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Alam niya sa kabila ng dilim na kanyang kinagisnan, ang liwanag ay tuluyan ng nagtagumpay. Ang 8 kabanata ay nagwakas sa isang matinding pagtutuos kung saan ang mga kontrabida ay tuluyang naitaboy. Ang sugat sa katawan ni Joy ay maghihilom, ngunit ang mas malaking paghilom ay nagsisimula na sa puso ng pamilya Marquez. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay naging susi sa kanilang kalayaan. Lumipas ang 2 linggo. Ang amoy ng gamot at malamig na pasilyo ng ospital ay napalitan na ng pamilyar na samyo ng sariwang bulaklak at bagong luto na kape sa loob ng mansyon. Nakaupo si Joy sa isang malambot na silya sa veranda. Ang kanyang ulo ay mayroon pa ring maliit na benda, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa sigla. Sa tabi niya, masayang nagkukwento si Leah tungkol sa mga aralin na itinuturo sa kanya ni Daniel habang wala si Joy. Napapangiti si Daniel habang pinagmamasdan ang dalawa mula sa pinto. Ang dating malamig at tila museyong bahay ay puno na ngayon ng buhay. Gayunman, ang kapayapaang ito ay panandali ang nagambala ng isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Hindi ito ang marangyang kotse ni Gloria, kundi isang simpleng taxi. Lumabas mula rito si Michelle. Wala na ang kanyang magarbo at mamahaling mga hiyas. Suot niya ay isang payak na bestido at ang kanyang mukha ay bakas ang pagod at pagsisisi. Mabilis na tumayo si Daniel, ang kanyang katawan ay tila naging isang pader na humarang sa pagitan ni Michelle at Nina Joy at Leah. "Anong ginagawa mo rito, Michelle? Malinaw ang sinabi ko sa'yo." "Daniel, pakiusap. Hindi ako naparito para gumawa ng gulo." Ang boses ni Michelle ay mahina, malayo sa matinis na sigaw na nakagawian nila. "Naparito ako para humingi ng tawad at para magpaalam." Tumingin si Daniel kay Joy. Tumango ng bahagya si Joy, isang hudyat na handa siyang makinig. Lumapit si Michelle, ngunit nanatili siyang may distansya, tila nahihiyang tapakan ng sahig na minsan niyang dinumihan ng kanyang mga balak. "Leah," tawag ni Michelle sa bata. "Patawarin mo ako. Masyado akong naging bulag sa sarili kong inggit. Akala ko, kapag inalis ko ang lahat ng alaala ng nanay mo, magiging akin ang puso ng papa mo. Pero nagkamali ako. Ang pag-ibig ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagbura sa iba." Naging tahimik ang paligid. Naririnig lamang ang malambot na pag-aspas ng mga dahon sa hardin. Lumapit si Leah kay Michelle, ginagabayan ng kanyang tungkod. Hinawakan ng bata ang kamay ni Michelle. "Tita Michelle, nararamdaman ko po ang lungkot ninyo." Bulong ni Leah. Sabi po ni Joy,
Ang galit daw po ay parang mabigat na bato sa bulsa. Masarap daw po sa pakiramdam kapag itinapon na ito. Napahagulgol si Michelle sa sinabi ng bata. Lumuhod siya sa harap ni Leah at humingi ng tawad ng paulit-ulit. Humarap din siya kay Joy. Joy, salamat. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng ginawa ko, hindi mo iniwan ang pamilyang ito. Ikaw ang tunay na ina na hindi ko na kayang maging. Ang bawat tao ay may pagkakataong magbago. Madam Michelle, mahinahong sagot ni Joy. Sana ay mahanap ninyo ang tunay na kaligayahan sa labas ng mansyong ito. Sinabi ni Michelle na nagpasya siyang lumipat sa isang maliit na apartment at bumalik sa pag-aaral ng arkitektura, ang pangarap na isinuko niya para lamang sa ambisyon ni Gloria. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naramdaman ng lahat ang isang malaking tinik na nabunot sa kanilang mga dibdib. Nang umalis si Michelle, wala nang galit na naiwan, kundi isang tahimik na pagtanggap. Nang gabing iyon, matapos mapatulog si Leah, nagkaroon ng pagkakataong mag-usap sina Daniel at Joy sa silid-aklatan. Inilabas ni Daniel ang isang legal na dokumento. Joy, gusto kong gawin itong opisyal, panimula ni Daniel. Hindi na kita ituturing na kasambahay sa bahay na ito. Gusto kong ikaw ang maging gobernanta o house manager ng lahat ng aking ari-arian at higit sa lahat ang opisyal na guardian ni Leah. Magkakaroon ka ng sariling sahod, benepisyo at karapatang magpasya para sa ikabubuti ng bata. Nagulat si Joy. Ginoong Daniel, hindi ko po inaasahan ito. Ang tanging hangad ko lang ay makasama si Leah. Alam ko, Joy, at yan ang dahilan kung bakit karapat-dapat ka rito. Sagot ni Daniel. Ikaw ang nagturo sa akin na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa kung sino ang nananatili sa tabi mo sa gitna ng bagyo. Ngumiti si Joy, isang nangiting puno ng pasasalamat. Ngunit bago matapos ang gabi, may isang bagay pang gustong itanong si Daniel. Joy, noong nasa ospital tayo, nabanggit mo ang tungkol sa iyong anak. Gusto mo bang pag-usapan iyon? Huminga ng malalim si Joy. Ang anak ko po ay kinuha sa akin ng tadhana noong sanggol pa lamang siya dahil sa isang aksidente sa aming probinsya. Iyon ang dahilan kung bakit noong makita ko si Leah na pinahihirapan, tila nakita ko ang sarili kong anak. Ipinangako ko sa sarili ko na walang ibang bata ang magdurusa hanggat kaya ko silang protektahan. Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Joy. Hindi mo man mabalik ang nakaraan, Joy, binigyan ka ng tadhana ng isa pang pagkakataon dito sa amin. At ipinapangako ko, hinding-hindi ka na muling mag-iisa. Ang usapang yon ay naging mitya ng isang mas malalim na pagkakaunawaan. Ang kanilang relasyon ay hindi na lamang amo at empleyado. Ito ay naging isang alyansa ng dalawang kaluluwang parehong may sugat, ngunit handang maghilom ng magkasama. Habang naghahanda sila para sa susunod na araw, ang araw ng science fair, niliya na dama ni Daniel na ang lahat ay unti-unti nang naitatama. Ang mga pagkakamali ng nakaraan ay naging mga aral na nagpatibay sa kanila. Gayunpaman, sa isang madilim na opisina sa kabilang bahagi ng lungsod si Gloria ay hindi pa rin tumitigil. Hawak niya ang isang telepono, kausap ang kanyang abogado. Gawin mo ang lahat. Hindi ako papayag na ang isang katulong lamang ang magmamana ng lahat ng pinaghirapan ko. Ngunit sa loob ng mansyon ni Daniel, ang banta ni Gloria ay tila isang mahinang bulong na lamang sa gitna ng malakas na tawanan ni Leah at Joy. Ang liwanag ay tuluyan ng nananahan sa kanilang tahanan at ang bukas ay puno ng pag-asa. Ang ikasiyam na kabanata ay nagtapos sa isang emosyonal na paghilom ng mga sugat at ang pagtanggap sa isang bagong tungkulin. Habang ang mga dating kaaway ay naghahanap ng sariling landas, ang pamilyang binuo ng pagmamahal ay handa nang harapin ang kanilang huling pagsubok ng magkakasama. 2 taon ang mabilis na lumipas mula nang magbago ang ihip ng tadhana sa loob ng mansyon sa Alabang. Ang hardin na dati ay tuyot at puno ng damo ay isa na ngayong masaganang taniman ng mga mirasol o sunflowers. Ang malalaking dilaw na bulaklak ay nakaharap sa sikat ng araw, tila sumasalamin sa bagong buhay ng mga nakatira rito.
Sa loob ng malaking auditorium ng paaralan ni Leah puno ang bawat upuan. Isang espesyal na araw ito, ang pagtatapos ni Leah sa elementarya. Bilang pinakamahusay na mag-aaral ng taon, nakaupo si Daniel sa harapang hanay. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kanyang anak na nakasuot ng puting toga. Sa tabi niya nakaupo si Joy na tila isang tunay na ina na puno ng kaba at galak. Sa kabilang panig naman ni Daniel, naroon din si Michelle. Malaki na ang ipinagbago nito. Mas simple na ang kanyang ayos at ang kanyang mga mata ay wala na ang dati nitong pait. Nagtagumpay siya sa kanyang pag-aaral ng arkitektura at naging madalas ang kanyang pagbisita kay Leah bilang isang tapat na kaibigan. Nang tawagin ang pangalan ni Leah, isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa halip na onomatopoeia ang ingay ng palakpakan ay tila isang malakas na agos ng tubig na nagbibigay ng parangal sa katapangan ng isang batang babae. Umakyat si Leah sa entablado. Nang may tiwala sa sarili, ginagabayan ng kanyang tungkod, ngunit may matatag na hakbang. Tumayo siya sa harap ng mikropono. Ang kanyang tinig bagaman, bata pa, ay may dalang lalim na nagpatahimik sa lahat. Sinasabi ng marami na madilim ang mundo ko. Panimula ni Leah. Ngunit ngayong araw, gusto kong sabihin sa inyong lahat na ang dilim ay wala sa mga mata, kundi nasa kawalan ng pagmamahal. Mapalad ako dahil sa gitna ng aking kalagayan, natagpuan ko ang tatlong liwanag. Huminga ng malalim si Leah, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa medalya sa kanyang leeg. Sa aking papa na nagturo sa akin na ang bawat pangarap ay kayang abutin basta't may tiwala. Kay Tita Michelle na nagpakita sa akin na ang paghingi ng tawad ay ang unang hakbang tungo sa tunay na kalayaan. At kay Joy, huminto ang bata at tila naging mas malambot ang kanyang tono. Kay Joy, na hindi lamang nagbukas ng mga pinto para sa akin, kundi naging mga mata ko nang ako ay naliligaw. Salamat dahil itinuro mo sa akin na ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita kundi nararamdaman ng puso. Napaluha si Daniel. Hinawakan niya ang kamay ni Joy. Sa ilalim ng mesa, isang mahigpit na pagkakahawak na nagsasabing hindi na sila muling magkakawalay. Si Joy naman ay tahimik na nagpapahid ng luha ng kagalakan. Ang dating kasambahay na itinuring na basura ay siya palang naging pundasyon ng kanilang tahanan. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng isang simpleng pagdiriwang sa mansyon. Naghanda si Joy ng mga paboritong pagkain ni Leah. Habang nagkakatuwaan ang lahat, lumapit si Michelle kay Joy sa hardin. Joy, gusto ko lang magpasalamat muli, wika ni Michelle. Dahil sa'yo nahanap ko ang sarili ko. Kung hindi mo ako hinamon noon, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa galit ng nanay ko. Lahat tayo ay may sariling laban, Michelle, sagot ni Joy. Ang mahalaga ay pinili nating maging mas mabuting tao. Nang lumubog ang araw, naiwang mag-isa sina Daniel at Joy sa beranda habang si Leah ay abalang nagpapatugtog ng kanyang bagong keyboard sa loob. Ang himig ng musika ay humahalo sa banayad na ihip ng hangin. Minsan iniisip ko, panimula ni Daniel habang nakatanaw sa mga mirasol. Paano kung hindi kita nahanap sa silid ni Leah noong hapon na yon? Paano kung naniwala ako sa mga maling akala? Ang tadhana ay may sariling paraan ng paggising sa atin, Daniel, sagot ni Joy. Minsan kailangan muna nating madapa para matutong tumingin sa itaas. Humarap si Daniel kay Joy. Joy, alam kong marami na tayong pinagdaanan, pero gusto kong malaman mo na hindi ka lang basta house manager o guardian para sa akin. Ikaw ang katuwang ko sa buhay. Sa loob ng 2 taon na patunayan mo na ang pag-ibig ay hindi pinipilit, ito ay iniaalay. Isang tahimik na sandali ang namagitan sa kanila, punong-puno ng emosyon na hindi na nangangailangan ng maraming salita. Ang katahimikan ay tila isang mainit na yakap na bumabalot sa kanila. Handa ka na bang harapin ang susunod na kabanata ng buhay natin? Tanong ni Daniel nang may malambot na ngiti. Tumango si Joy, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Basta't magkakasama tayo, Daniel. Wala na akong mahihiling pa.
Ang kwento ni na Daniel, Joy at Leah ay hindi nagtapos sa isang magarbo at perpektong kasalan, kundi sa isang matatag at totoong ugnayan na binuo mula sa mga guho ng nakaraan. Ang mansyon na dati ay simbolo ng lamig at yaman ay isa na ngayong tunay na tahanan, isang lugar kung saan ang bawat sulok ay puno ng pagmamahal at kung saan ang mga bulag ay siyang mas nakakakita ng tunay na halaga ng buhay. Habang ang mga bituin ay nagsisimulang sumilip sa langit, ang musika mula sa loob ng bahay ay patuloy na tumutugtog. Isang himig ng tagumpay, isang awit ng pasasalamat, at isang pangako na saan man patungo ang liwanag, doon din sila maglalakad ng magkakasama. Ang pamilyang Marquez na binuo hindi lamang ng dugo, kundi ng malasakit at sakripisyo, ay nananatiling saksi na sa mundong puno ng drama at pagsubok. Ang pag-ibig pa rin ang pinakamalakas na kapangyarihan sa lahat.